Maganda yung mensahe, di po ba? Ganda. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking puso. Lord, I give you my heart. Tandaan po natin mga minamahal, kapag kasama mo ang Panginoon, na po, kahit na kailan, hindi ka mawawala. Di ba? Pagkasama natin Panginoon, kahit na kailan, ano man yan, bagyo man yan, o ano man, kahit na kailan, hindi ka mawawala. Purihin po ang Panginoon. Now, alam po natin, ilang araw na lang, Lenten. Di ba, Lenten? Hindi, Lente. Iba yung Lente. Yung Lente, Bisaya yan eh. Pero sa Kuyonin, Kidlat. Hindi nyo alam yun. Kidlat, yung Lente. Yan. Lenten, ibig sabihin, Kwaresma. Yan. Di ba? Yan ang nakamulatan ko, Kwaresma. Okay? Pray muna tayo. Abang Banal, marami pong salamat muli. Diyos, nandito na po ang iyong biyaya, ang iyong mga salita. Ang aking dalangin, Panginoon, pagpalain mo po bago po namin pagsalusaluhan. Pagkaloob mo po sa amin, Diyos, ang bahagi ng kabusugang espiritual. At patuloy, Diyos, gamitin ang iyong mga salita sa isang kapakipakinabang, ikalalakas ng bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa pangalan namin, Pinasukristo. Amen. Kwaresma. Yan po. Panahon po ng pagtitika, panahon ng pagsisisi, paglilinis. Yan. Panahon ng pagpipinitensya. Di ba? Yung iba ay nang kumain yan, hindi nakakain ng karne. Bawal na yung karne. Di ba? Wala naman bawal sa atin eh. Pagpapala yan. Diba? Bawal na yan. Ano po? Yung mga sugapa sa alak, bawal nang uminom. Diba? Pero ano lang yan, salita lang. Ganun lang. Diba? Panahon po ng pagsusugat sa kanilang katawan at pagpapadugo. Naalala ko merong isang tanawin. Ano po? Kasi karamihan po niyan ngayon, mga nagpipinitensya, yung nagpapapako. Kaya pala nagpapapako, may bayad yun. Binabayaran sila. Ano po? May hanap buhay. Sapagkat dinarayo yan ng mga turista eh. Ano po? So, sinasagawa po nila yon. Now, ang ating tema, balikan po natin, hindi ko pa nababanggit. Topic po natin, maging mabunga. Diyan na. Be fruitful. Yan po. Sa Mark chapter 11, kinabukasan, nang pabalik na sila mula sa Bitanya, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Na po? Nakita niya sa di kalayuan ang isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi ang mga dahon lamang. Kaya sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakain pa ng iyong bunga. Ang sinabi niyang iyon ay narinig ng kanyang mga alagad. Okay. Purihin ang Panginoon. Ano po? Now, tuloy ko po yung kwento ko. Nasa Facebook po yan eh.
Napanood ko? Na ba? Yung bang nakabayubay siya sa krus, karamihan kasi ginagawa yan sa burol, mga tanawin. Pero itong taong to, sa gitna ng kalsada, sa lansangan. Kaya maraming taong nanonood. Ano po? Now, nakano lang siya, nakabahag lang ng puti, tapos ang gapos niya puting tela rin doon sa krus. Hindi siya nakapako, nakagapos lang. Nakahiga habang itinatali siya, pagkatapos may mga tali ang krus, sabay-sabay na binabatak. Pataas na ganyan, patayo. Ang problema, hindi balanse yung pagkakabatak. Na po, may nakapanood yan. Na po, mabigat yung bahagi kaya nakagiray na ganyan sa kaliwa. Na po, hindi ganong nabatak sa bandang kanan. Kaya yung cross, parang nakatayong ganyan, gumanon sa bandang kaliwa. No? Ngayon, nakita niya, alam niya, babagsak ang cross, sasabit sa kuryente. Kasi may bahay na ganyan, na parang bungalow, nandun yung kawad ng kuryente. Ang ginawa niya, nung babagsak na ganon, tumalon siya. Akala niyo, nakagapos pero nagawa niyang tumalon. Na po, so makikita natin, yung palabas na ganito, sa halip na madama mo yung tinatawag na kabanalan, na po, naging kengkoy po yung palabas. Kasi tawanan na lahat, ginawa nila sa kalsada mismo. No? Parang ang lumabas, save your life, run for your life, ganon. Run for your life. Natakot si Kristo sa kuryente. Iyon, sasabi talaga sa kuryente. Now, alam po ninyo, panahon po ngayon, kapag alas 2, alas 3, madaling araw, gising na po ako niyan Start na ako na nagbubulay-bulay. Na po? Inaabot na ako ng maga, saka ako nakakaidlip ng konti. Pero nagbubulay-bulay na po ako. Yan ang panahon na yan. Now, sabi ko nga, pasalamat ako sa panahon ng ministeryo ko sa Panginoon. May bahay na ako. See? Then, kung lalabas ako, meron akong sasakyan. Na po? Kung tatawid ako ng mga isla, meron akong ambot o barko. Kung gusto kong mag-travel ng malayuan, meron akong eroplano. Kukuha yung ibig kong sabihin. Panahon na kung saan lahat ng kilos ko kompleto. Ngayon, see? Meron ng tricycle, meron na lahat na masasakyan ko na hahatid sa akin sa bawat pupuntahan ko. Ganun po yung nais ko pong Now, ang sabi ng Bible, John chapter 1 verse 1, mga pamilyar po ito. Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Nag-i-exist na ang ating Panginoon Kristo noon pa sa pasimula kasama na ng Ama. Na po? Diyan na po. Sa verse 14, naging tao ang salita na niraan sa piling namin. Ang sabi diyan, and the word became flesh. Ang sabi diyan, nagkatawang tao ang salita. Kaya nga iniisip ko, sabi ko, Panginoon, magkakatawang tao ka rin lang pala, hindi pa doon sa panahon ko. Di ba? Sa panahon ko ngayon. Diba? Na kung saan kumplito na ang lahat ng bagay. Hindi na siya magdurusa, hindi na siya maghihirap sa bawat bahagi ng kanyang pagkilos. Okay? Luke chapter 9, verse 57, diyan po yan. Samantalang sila'y naglalakad
may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Pansinin po ninyo. Pero ang sagot ng Panginoon, may lungga ang mga asong gubat, may pugad ang mga ibon, pero yung anak ng tao, wala man lang mahiligan ng kanyang ulo o ng kanyang katawan. Ano po? Narinig ko yung isang preacher. Sabi ng isang preacher nga sabi niya, kung ikaw 10 taon na miyembro sa church ko, ay ganyan, tapos wala ka pa ring kotse, huwag kang arasadang, sasagasaan kita. See? Nasa panahon na siya ng kaluwanan. Panahon na ng kasaganaan. Okay? Bagamat ang sabi ng Biblia, John chapter 1 verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang nalikha na anuman nang hindi sa pamamagitan niya. Lahat nilikha. Pansinin po ninyo, inilalagay ko yung kaisipan ng kalagayan ng ating Panginoong Kristo dito, kalagayan natin dito, pagkatapos yung kalagayan ng ating Panginoong Kristo, kumpara sa ating katayuan ngayon. Yan po. Kaya sabi, tingnan po ninyo sarili po ninyo ngayon. Kahit papaano, andyan yung kaayusan ng ating mga buhay, kaayusan ng ating mga sarili. Di po ba? Meron kang madudukot sa iyong sarili, sa iyong bulsa. Samantalang siya, wala Sabi nga niya kay Pedro, may pambayad ba tayo ng buwis? Sabi ni Pedro, wala. Huwag maghulog ka ng kawil doon sa sapa, sa ilog. Sabi niya, yung unang isda na kumagat, batakin mo. See? Lahat wala ang ating Panginoon Kristo. Maging sa bagay ang tinatawag niyang tutuluyan, wala. Lahat wala. Ito po yung kanyang kalagayan. Kung mayroon man siya, hiram, lahat hiram. Now, kaya nung naroon na po siya sa Saudia, pagbalik po niya sa Galilea, kasama po niya kanyang mga alagad. Dumating po sila sa tinatawag na bayan ng Sikar. Kainitan ng panahon, tanghaling tapat, pansinin po ninyo, ito po yung Panginoon natin. Wala man lang payong, wala ni anuman, maliban sa balabal na pinapandong. Naupo siya sa may balon, nauuhaw, napapagod. Yan po yung kanya. Timing, may dumating na babae, na isang Samaritano na sasalok. Pagkatapos, ang sabi niya, maaari bang makiinom? Pansinin po ninyo yung kanyang katayuan. Ang sabi ng babae, abay, Hudyo ka Diba? John chapter 4, verse 6 to 7 yan. Abay, Hudyo ka. Sabi niya ganyan, ako Samaritana. Bakit ka nakikipag-usap sa akin? May problema kasi ang dalawang lahing ito. Bagamat Hudyo rin ang Samaritana, pero mababa ang uri ng kanilang tingin dito sa mga Samaritano. Hindi nakikipag-usap. Kaya nga iniiwasan nila yan Kapag ka naglalakbay sila, hindi sila dumadaan dyan sa Samaria dahil mababa ang turing nila dyan. Natao na ang Panginoon Kristo kasi alam niya yung kanyang gagawin sa buhay ng babaeng ito. See? So, ang tema po natin dito, nauuhaw po siya, napapagod po siya. Yan po yung bahagi ng kanyang nararanasan. Then, ang sabi niya, ang sabi ng babae, Ginoo, malalim ang balong ito. Saan ka kukuha ng iyong panalo? Then, ang sabi ng ating Panginoon, kung alam mo lang kung sino itong humingi sa iyo ng inamin, baka ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Yan po, ang sabi niya.
napagod, nauhaw. Na po. Kaya sa Revelation chapter 21 verse 6, siya po yung tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, ito rin po ang tubig sa lumang tipan na mula sa balon. Na po, yung bato na pinagkukunan ng tubig kumakatawan sa ating Panginoon Kristo doon sa lumang tipan na nagbibigay ng inumin sa bahagi ng milyon-milyong mga Israelita na naglalakbay within 40 years sa ilang. Yan po. Batong sumusubaybay po sa kanila. Now, sa John chapter 6, verse 9 to 11, isa rin pong bahagi na kung saan ito po yung panahon ito, tanyag na ang ating Panginoon Kristo. Ang tao sumusunod sa Kanya sa kabila na walang preparasyon sa kanilang mga sarili. Pero inilalaban po nila dahil ang Panginoon, napapagaling sila sa kanilang mga dinaramdam, napapakain sila. Hindi lang po ito, yung 5,000 men, hindi lang po yan. Mayroon pang 4,000 na pinakain ng ating Panginoon Kristo. Now, dito, 5,000 katao, kalalakihan lang ang tinukoy po rito. Ang sabi rito. Diyan ba? Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Ito po yung tugon ng Panginoon. Paupuin niyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na yon, umupo nga ang mga tao sa kanila. May humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. See? Wala pa yung mga bata. Wala pa yung mga kababaihan. Pinakain po niya ito sa pamamagitan lang ng 5 tinapay at 2 isda. Pansinin po ninyo. Pero ngayon, sa ating talata, sa ating main topic, nakita po natin na siya mismo nagugutom, nauuhaw, napapagod, walang tahanan. See? Ito yung kalagayan ni Kristo kumpara sa ating mga kalagayan po sa ngayon. Ano po? Nagugutom. Ano po? Ang haba po ng ating introduction. Okay. Ang sabi po ng Matthew chapter 21, verse 18 to 19, kinaumaga nang si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan niya yon. Wala siyang nakitang bunga, kundi mga dahon lamang. Kaya sinabi niya, hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na natuyo ang puno. See? Yung passage po ito, tumutukoy una sa spiritual condition ng bawat isa o tagasunod ng Diyos. Lalo na ito, tumutukoy sa mga Israelita nung una. Ano po? Ibinakikita nila sa kanilang panlabas, itong mga Israelita na ito, yung bahagi ng kabanalan, pero sa katotohanan na po, hindi po sila nabubuhay sa bahagi ng pagsunod sa ating Diyos. Yung outside appearance, pwede po yang mapeke. Na po, hindi natin ipeke yan. Outside appearance, kunyari, ano ka? Na po, pwedeng ipeke po yon. Pero yung bunga ng buhay mo, hindi mo pwedeng ipeke. Ha? Lalabas at lalabas kung ano ka. Pwede mong ipeke yung outside appearance mo. Pero yung inside, hindi mo pwedeng lalabas kung ano ka. Mapait or mapakla. Di ba?
or maasim. Ganito po yung mga Hudyo. Walang ebidensya ng pamumuhay na mayroon pong pagsunod at kabanalan. Yan po. Kaya kapag hindi po namumunga ang isang puno, ito po'y walang kabuluhan. Basura lang po. Wala kang gawin. Walis ka lang ng walis. Dahil kalat ng kalat. Yan po. Mauwi lang sa sunugan, sa basura. Bagamat ang mensahe pong ito, yung ating pinakateksto, pangkalahatan. Ano po? Now, dito po, makita po natin, nagutom ang ating Panginoon Kristo. Ano po? Pinasok po niya yung pagiging laman, ano po, kasabay ng kasakitan na naugnay po sa laman para lang maabot yung ating mga pangangailangan sa laman, sa spiritual. Ano po? Ang sabi ng John 10:10, I come that you might have life. Naparito ako para magkaroon kayo ng buhay. Ang sabi diyan, na po, yung buhay pong ito, hindi po extraordinaryong buhay. Tinatawag po rito. Kundi buhay na lumalago at nagiging mabunga. Na po? Bagamat marami. Kasi ang karugtong po ng katagang yon, John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. See? Huwag po nating pagkakamali lagi na ang masaganang lubos na yan tumutukoy sa pera, sa kagandahan ng buhay, sa kagandahan ng kalagayan, sa kagandahan ng mayaman, ganyan. Hindi po. Sa buhay spiritual. Na po? Ang pangunahing pong layunin ng ating Panginoon Kristo na mapa sa atin ay ang buhay na mula sa Kanya, buhay po na lumalago, buhay na nagpuproduce ng maraming bunga, buhay na masaganang lubos. Spiritually, ito po yung number 1 po dyan. Na po? Buhay na spiritual. Una, magkaroon ng desire. Ayan. Pagnanais. Kaya sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin mo muna yung Kanyang paghahari at ang Kanyang katuwiran. Andun po. Then, ang lahat ng bagay ay ipagkakaloob sa iyo. Hindi po yan, nangangulugan lang, nasa pera lang po yan. Ano po? Pangalawa, ano man ang iyong gawin? Buhay na lumalago na po ito, ha? Ano man ang iyong gawin? Sabi diyan, narapat na lumulwalhati sa Diyos. Whatsoever you do all to the glory of God. Hindi sa iyong sarili. Kalimitan kasi sarili natin eh. Pinaplasta natin, tinataas natin. Yan ang nagiging magiging sikat. Sabi diyan, 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Yan po nakalagay po diyan. Yan. Kaya nga kung kayo kumakain o umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa kararangal ng Diyos, hindi sa ating sarili. Ano po? Number 3, gamitin mo yung talento mo for the glory of God. Pasalamat tayo. Si Sister Vilma, kakatayo, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagpapahayag po yan. Kaya lang sa kanya may tono. Pero bahagi po yan ang pagsishare ng gospel. Ano ba? Sabi niya. Pang-apat,
maging bahagi, be a part of His ministry. See? Maging bahagi tayo ng ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano man. Makita po niyo si Andres. Ni kaunting talata, isa siya sa 12 alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Ha? Pero ni isang talata sa Biblia, wala siyang naisulat. See? Ano ang kanyang papel? Sa John chapter 1, verse 42, diyan po yan, makikita po ninyo. Verse 41 to 42. Si Andres, nung unang makita niya at makilala ang ating Panginoong Jesucristo, ang unang-unang ginawa nito, pinuntahan niya si Pedro na kanyang kapatid. Dinala niya sa Panginoon para ipakilala ang ating Panginoon Jesucristo. See? Yun ang kanyang papel. Dito, nabasa natin kanina, siyang may dala-dala ng bata. Sabi niya, dala-dala niya yung bata, inilagay niya, inilapit niya sa Panginoon. Mayroon ditong isang bata, sabi niya, na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Pero gaano na ito sa dami natin? See? Nandun yung pagpapala. Kahit na ganoon, ang bahagi na maliit na bahagi ng kanyang ginawa ay naging parte ng kanyang paglilingkod para sa Panginoon. See? Yun ang kanyang kaya eh. See? Wala siyang karunungan katulad kay Pablo. Wala siyang karunungan katulad kay Pedro. Pero may ibang bagay siyang magagawa para sa ating Panginoon. Yun ang bahagi ng kontribusyon na kanyang magagawa. Okay? Taga-akay. Panlima, mayroon kang espiritu ng kauhawan sa gawain ng Panginoon. See? Kanina tinukoy ko yung mga Kristiyano nung araw. Araw-araw nagsasama sa templo, araw-araw ano tawag nito? Hati-hati ng tinapay, kumakain sila. Ano po? Kumakain sila ng masaya. Ano po? Sama-sama. Kinalugdan sila ng marami. See? Kinalugdan sila. Yung kanilang testimonyo, hindi man sila nagsasalita, yung kanilang testimonyo, yung kanilang pagkakapatiran, yung kanilang relasyon sa bawat isa, bukas sa tingin ng marami. Kaya ang talata doon, sabi, at idinaragdag araw-araw ang mga inililigtas. Dinaragdag ng Panginoon. See? Then, pang-anim, kauhawan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kulang ang buhay mo kung hindi ka nakakapagbasa ng Biblia sa isang araw. See? Pero ngayon, ang mauso ang cellphone, I doubt, mga Kristiyano, mas marami ang oras nila na nakaano sa cellphone. Nalalaglag na lang, nakakatulog na lang, hawak ang cellphone. Sa oras ng pagkain, may cellphone. Oras na lahat ng bagay, may cellphone. Okay? Kailan ka nagbasa ng Biblia na salita ng Diyos? Kailan ka nagkaroon ng kauhawan sa salita ng Diyos? Try mo. Sa isang araw, huwag kang kumain. Kung anong mararamdaman mo pagdating ng gabi? Mahina, di ba? Okay lang, malakas ka pa rin? No. Daramdamin mo. Huwag kang kumain sa isang araw, mararamdaman mo. Okay? Ganon din ang ating buhay sa spiritual. Once na hindi ka nakapagbasa ng Bible, salita ng Diyos, epekto yan. Epekto. Kaya kunting ano lang, kaganyang nakakal. Why? Kulang ka sa sustansya.
Wala kang enerhiya. See? Number 7, sa pagiging mapanalanginin. Yan. Hindi yung saka lang tayo mananalangin kapag alam nating gipit na tayo. Ha? Wala tayong remedyo. Saka mo lang maalalang manalangin. Nga po. Pang-8, kauhawan mo sa mga fellowship sa Panginoon. No? Sa pananambahan. Hindi yung kung kailan mo lang maisip manambahan. Kung kailan ka lang sinisipag, saka ka lang manambahan. Hindi sa pagbubuhat ko. May ilan dito sa atin. Tulog pa ako, nandito na sa church. Totoo yun. Ang layo pa ng pinanggagalingan. Alam niyo, lagi kong inaalala, yung rough na daan na inuwian na Sister Ginilin. Lagi ko yan iniisip, Panginoon, ingatan mo po yung anak mo kasi masyadong rough ang daan. Pero on time, pag nandito siya sa bahagi ng pananambahan pagkalinggo. Nasa atin yun. Kung mabunga ang buhay mo, ito ang lalabas na resulta sa buhay mo. Efeso 1:3. Ang sabi ng talata, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Lahat na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Prosperity. Lahat ng spiritual na nasa langit binigay sa'yo. Walang natira sa langit. Kaya nga hamon, seek ye first and all these things shall be added unto you. Mga pagpapalang spiritual na wala dito sa sanglibutan. Hindi mo makita dito sa sanglibutan. May dito, pera. See? Kayamanan. Ang daming bilyonaryo dyan, pero walang kapayapaan. Walang pag-ibig. Samantalang ikaw, wala. May pag-ibig ka, may kapayapaan ka, kontento ka, anumang mayroon ka. Ito yung prosperity gospel. Sa iyong pakikipag-isa sa ating Panginoon Kristo. Ang sabi ng Ephesians 1:13, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita, ng katotohanan, ng magandang balita at nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalatay sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. See? Andiyan na sa iyo yan. Ang banal na Espiritu. Pasalamat ka. Meron ka ng tagapanguna. Magpo-produce ito ng pamumunga sa loob ng iyong puso, isipan, buhay, kalooban. Na po? Yung Espiritu Santo. Siyam na bunga yan. No? 3 yung sa Panginoon. 3 yung iyong pakikipagkapwa. Yung 3 natitira para sa iyo. Okay? Magagamit mo lahat yon. Grabing kayamanan yan. Naman nyo? Ano yung sa Panginoon? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Yung pag-ibig lang, grabe ang lawak niyan. Napakalawak yung pag-ibig. See? Tapos kagalakan, kapayapaan, ang lalawak po niyan na nasasakop, yung pinakalaman niyan. Yan mga binuhos po sa atin
nung magkaroon po tayo ng pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Now, para makita po natin, tingnan po natin. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Yan yung bunga ng Espiritu. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Para sa Diyos yan. Pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, para sa iyong kapwa. Katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili para sa sarili mo. Siyam na bunga na natin sa 3 tigta-3. Na po, walang batas laban sa mga ganito. See? Yan po. Spiritual prosperity. Tingnan nyo yung lawak ng pag-ibig. Ulitin natin. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Grabing kayamanan yan sa sarili mo. Iisa pa lang ang bunga ng Espiritu. See? Wala yan sa sanglibutan. Yan ang prosperity. Nag-iisa pa lang yan. Daig pa niya kayamanan. Di po ba? Kagalakan. Oh. Meron kang kagalakan, kapayapaan. Tingnan po ninyo. Minsan, kumain kami ng mga kapatid, sa 700 Club. No? Kumain kami sa restaurant sa Makati. So, pagkatapos, yung sistema ba ng kainan na yung kalan, nasa gitna ng lamisa. Di ba? Andiyan yung mga niluluto na lang dyan. Tapos, ilalagay mo na lang doon sa kumukulo, doon sa gitna, sa lamisa. Ganyan. Tapos, naglabas sila ng mga chopstick lahat. May mga chopstick. Katingin na akong ganyan. Sabi ko, mapapasubo ako. Kakalat ito lahat. Hindi ako marunong mag-chopstick. Hindi ko, pag sinipit ko ito, tiyak, tatalsik lahat. Ayan. So, hindi ako na dito. Sabi ko ganyan. Sabi ko sa kanila, baka pwede tayo mag-request ng kutsara at saka tinidor. Sabi ko ganyan. See? Doon ako gamay. Pero mas gamay ako. Ito. Naalala ko yung isang pasahero sa aeroplano, binibigyan sila ng mga pagkain na. Nung binibigyan siya ng flight stewardess ng kutsara at sa mga ano, hindi na, sabi niya ganyan. Mas ano ako dito sa kamay kasi ako lang gumagamit nito. Tama, totoo. Di ba? Masarap. Kahit na anong sarap na pagkain doon, kung mayroong kang Diyos, mayroong kang kapayapaan, mayroong kang pagpapasalamat, no? May lechon dyan, may morcon dyan, may kung ano dyan, embutido kung ano-ano dyan. Mas pipiliin ko nakakamay ako na mayroong bagoong. Hello? Bagoong. Pipirisin ko ng kamatis, nung kalamansi. Di ba? Lalatakan ko ng isang sili, labuyo. Sasawsawan ko siya ng nilagang talbos o di kaya ng okra. Sasabayan mo siya ng mainit na kanin. Tapos may umuusok na kape. Hindi ba? Solve ka na. Masarap.
Manghang, lalaki ng subo mo. Di ba? Kontento ka. Yun ang pinag-uusapan po natin dito. Maraming mayayaman na hindi kontento sa kanilang mga buhay. Mga bilyonaryo, hindi po ano yan. Dahil ang kagalakan, ang kapayapaan, yung pag-ibig, panloob. Hindi sa bagay ng panlabas. See? Kaya nakakalungkot. Marami mga tao na sa kanila ng lahat ng bagay. Pero wala ka pong matagpuan kagalakan. Ano po? Lalo na ngayon. Pansinin niyo, di ba? Paano ng eleksyon? Hindi ko nila lahat. Pero karamihan po dyan, ambisyon. Ambisyon. Marami dyan nag-ambisyon, mauupo sa isang posisyon na hindi niya alam paano patakbuhin yung posisyon na uupuan niya. Yan ang totoo. Nangyari na dyan Ilang eleksyon na. Laging re-elect na nanalo, naupo. Pero ni minsan hindi ko narinig yung kanyang pangalan. Ni minsan hindi ko narinig yung kanyang posisyon. Andun lang siya, kung ano na pag-usapan doon, pipirma na rin lang siya kasama doon sa napag-usapan. Ganun lang. So anong seste nun sa buhay natin? Kung ikaw anak ng Diyos, taga-upo ka na lang. Di ba? Wala kang bunga. May binigay na kaloob ang Diyos sa'yo. Ang ginawa mo, naghukay ka, tinabunan mo. Anong ipoproduce? Wala. Hindi po ganito ang buhay na nais po ng Diyos sa atin. Na po? Bawat isa, mayroon po tayong mga kaloob. Nararapat po na bawat kaloob na yan, magamit po sa bahagi ng ating buhay spiritual. Na po? Mayroon po tayong banal na espiritu na nagbibigay lakas, nagtuturo sa iyo, gumagabay sa iyo, nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo, nagbibigay ng lahat ng bagay na magiging kagamit-gamit ka. Andyan po, John chapter 15, verse 3. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Kalimitan, meron din tayong mga bunga, mangilan-ngilan. Mangilan-ngilan, pero out of size pa. Di ba? Yung tawag sa putot. Alam mo yung putot? Tapos ma-upload. Tingnan nyo. Siguro, pamilyar na sa inyo yung langka. Ha? Yung langka yan. May nalaglag nga na doon, no? Okay pa siya pag maliit pa. Pero pag laki-laki, makikita mo, tad-tad na siya, paikot ng itim. Yung itim na yan hanggang sa loob, bulok. Mangangamoy siya pag nahilog. Babagsak na lang siya, hindi mo makakain. Babagsak na lang na ngayon. Pagbagsak mo ngayon, mag-iwa-iwala yan. Makikita mo puro uod yung nasa loob. See? Bakit? Gusto ba natin maging ganyan? Kabango nito, si kapatid. Pero hindi mo alam, nagaukal na sa loob yung. Di ba? Hindi po ganito yung buhay po natin. Ano po? Bakit ganyan? Kulang sa fertilizer ng salita ng Diyos. Kulang ka sa dilig ng pananalangin. Kaya ganyan ang bunga. Sa buhay natin, makikita natin, kunting ano ka lang, nakakayan. Mainitin ka, mabagsi ka. Dala mo pa rin yung kinamulatan. Why? Anong espiritu na mayroon na nasa iyo? Mga minamahal, labi ko nga.
Tingnan mo kung pamumunga natin. Kung totoong pamumunga. Kakalungkot, may mga Kristiyanong madahon. Totoo po yan. Napakagandang tingnan. Pero paglapit mo, wala mga bunga. Tulad na nakita ng Panginoon. Meron kang bunga, high-tempered. Mapagtanim. Magagalitin. Mataas ang ere. Laging nangingibabaw ng pagkatao kaysa pasakop sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. May pusong matigas, mahirap pagpatawad, matapang. Napakadaling sumiklab. Walang pagpapakumbaba. Nagsasalita pa ako sa pangkalahatan. Kasama na yung aking sarili. Kaya nakakalungkot. Maraming Kristiyanong mayayabong po. Totoo yun. Mayayabong, ha? Hindi mayayabang, mayayabong. Ibig sabihin, madahon. Pero napapagod lang ating Panginoon Kristo, walis ng walis, araw-araw, hindi namumunga. Mauwi lang yan sa basura. Susunod, yan, ganyan. Ating lugar dyan. See? Bago ako matapos yan, basang-basa ako talaga ng pawis. Yan lang, ha? Kapraso lang yan. Daan lang at saka yan. John chapter 15, verse 8. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Nalululhati natin ang Diyos. Nalululhati natin ang Ama. Dito po sa bunga natin nagpapahayag kung ano tayo kay Kristo. Ano? Matthew chapter 3 verse 11. Binabautiswan ko kayo sa tubig. Ito po yung sabi ni Juan, bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Yun ang kanyang papel. Naghanap na po sa buhay natin yan. Sino nakaranas na bautismo sa apoy? Ha? Lahat po tayo. Nabautismuhan po tayo sa Espiritu. Andiyan na po yan. May katiyakan ka ng kabanalan. Yan. Sa apoy. Anong ibig sabihin? You are purified. Ha? Purified ka na. Nasala ka na ng gusto. Na-refined ka na. Yan ang ibig sabihin po dyan. Yung ginto, yung nagmimina ng ginto, makikita nila na may kasamang bato na po idinadaan yan sa apoy. Tapos nalulusaw yung mga ginto, nagsasama-sama yung mga ginto na liquid, na po, yung mga bato nagiging powder, nahiwalay, nagiging dalisay yung ginto. Ito po ang ating sitwasyon bilang mga anak ng Diyos. See? Yan po ang ating bunga. Yan po ang ating buhay. Ganito po tayo lahat bilang anak ng Diyos. You are holy and you are purified. Na po, filtered. Sinala ka na upang maging dalisay. Naka-attach po tayong lahat sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya walang rason o dahilan na hindi tayo makapamunga. Ano po? Okay? John chapter 15, verse 5.
Basahin po natin lahat, sabay-sabay. Go! Ako ang puno ng ubas. Yan po yung katotohanan. Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay kay Kristo. Pero kung naka-attach ka kay Kristo, walang dahilan, hindi ka makapabunga. Tayo po'y manalangin. Amang banal, purihin ka Diyos. Salamat sa iyong salita, payak,